Ano ang balita tungkol sa Bitcoin Reserve ni Pangulong Donald Trump? Kaya yan, isa pong nakakagulat at mapangahas na plano ang inannounce ni Pangulong Donald Trump na maaring baguhin ang global economy. At ito po yung pagbuo ng Bitcoin Reserve sa bansang Amerika. Sa pamagitan po nito ay nais niyang gawing sentro ng pandaigdigang crypto innovation ang US habang pinapalakas po niya ang ekonomiya nito laban sa inflation. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang Bitcoin Reserve at bakit po ito itinuturing na strategic asset. Ayan. Ang Bitcoin Reserve ay isa po itong panukalang gawing bahagi ng reserve ng gobyerno ng Amerika, itong si Bitcoin. Katulad po ng paggamit nila ng strategic oil reserves para sa energy. Ayon po kay Pangulong Trump, makakatulong po si Bitcoin sa pagpapanatili ng global leadership ng US sa ekonomiya at saka technology. Sa simpleng salita, para po itong Gold 2.0 na magbibigay po ng proteksyon laban sa pabago-bagong halaga ng dollar at saka inflation. Sinabi pa niya, Bitcoin is going to represent our once in a century opportunity of securing economy supremacy for America. Ayan yung kanyang sinabi rito. Ayan po pala. Ayan, ibig sabihin ay nais po niyang gamitin si Bitcoin upang masiguro ang kalamangan ng Amerika sa global market. Ang plano rin ay suportado po ito ng Bitcoin Act na inihain ng Republican Senator Cynthia Lummis. Layunin po nitong bumili ang US ng 1 milyong Bitcoin sa loob ng 5 taon. Kung maisa sa katuparan po ito ay maaring tumaas ang halaga ni Bitcoin sa higit $500,000 kada coin at ang market cap nito ay maaring umabot ng hanggang $15 trillion. Kaya yan, taas po niyan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga taga-suporta at saka kritiko tungkol dito? Yan, umpisahan po natin sa mga taga-suporta or mga supporters. Marami pong mga eksperto ang naniniwala na ito'y isang game changer. Ayon po kay Ginoong Alex Monroe, isang cryptocurrency economist, ang hakbang na ito ay magdudulot po ng malawakang institutional investments. Hindi lamang po sa US kundi pati na rin sa ibang bansa. Sinabi na rin po ni Ginoong Tyler Winklevoss, isang sikat na crypto investor, na ito'y makabago at maaring gawing pandaigdigang currency itong si Bitcoin. Ang mga taga-suporta ay naniniwala po na makakatulong ito sa dollar na manatiling malakas kahit pa may mga umuusbong na kompetisyon tulad po ng digital yuan ng China at iba pang mga decentralized currencies. Yan, dito naman po tayo sa panig ng mga kritiko. Yan, sa mga kritiko naman ay sila po yung hindi kumbinsido. Ang mga pangunahing alalahanin ay ang sobrang pagiging volatile po ni Bitcoin. Ayon po sa economist na si Peter Cadwell, isa po siyang malaking sugal. Ayan, ayon sa kanya ay isa raw pong malaking sugal ang gagawin ng gobyerno kung gagamitin ang pera ng bayan para sa isang asset na mabilis magbago ang halaga. Kaya dagdag pa rito ay nagbabala ang ilang mga Democrats na maaring magamit ang ganitong sistema para sa maling gawain o korupsyon. Sa madaling salita, para sa kanila ay masyadong delikado ang ideyang ito para gawing opisyal na reserve ng bansa, itong si Bitcoin. Kaya ayan. Ngayon ay magdudulot nga ba talaga ng Bitcoin Cold War ang planong ito? Yan, sa pandaigdigang antas, yan, or global level, maaari pong magdulot ng tinatawag na Bitcoin Cold War ang planong ito ni Pangulong Trump.
Kung mangyari ito ay mag-aagawan ang mga bansa sa pagbuo ng kani-kanilang mga Bitcoin reserves. Halimbawa ay interesado na ang bansang Russia na gamitin si Bitcoin bilang proteksyon laban sa Western sanctions. Sinabi po mismo ni President Vladimir Putin na maaari pong gawing stabilizer ng kanilang ekonomiya si Bitcoin sa harap ng mga pag-freeze ng assets mula sa West. Bukod dito ay maraming bansa pati na rin ang mga estado sa US tulad po ng Texas ang nagkakaroon ng kanilang sariling mga hakbang upang palakasin ang kanilang position dito sa mundo ng crypto. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, kung mangyayari po ang planong ito ni Pangulong Trump, si Bitcoin ay maaring ang umabot sa presyong $500,000 o higit pa. Kaya para sa atin, ito po ay maaring maging isang napakalaking oportunidad. Ayan, una ay maaari pong yan yung una ay ang pagtaas po ng halaga ng Bitcoin holdings. Yan, kung ikaw po ay kasalukuyang may Bitcoin, tataas po ng husto ang halaga ng ating investment. Halimbawa ay kung meron ka lang hawak ngayon na 0.1 na BTC, maaari pong tumaas ang value nito mula 1.8 million pesos papuntang 25 million pesos. Kaya sapot na po yung holdings na yan na 0.1 maski wala po tayong buo na Bitcoin. Yan, maliban dito ay ang malakas po ng institutional investments. Dahil magiging opisyal na po ang reserve, ang Bitcoin reserve, ay mas maraming malalaking kumpanya at bangko ang papasok sa market. Ang pagtaas po ng demand na ito ay magbibigay ng mas matatag na presyo at liquidity para sa mga traders. Ayan, ang pagtaas na rin ng adoption ng crypto dito sa Pilipinas, kung saan ay mas maraming tao at negosyo ang maiingganyong gumamit ng crypto dahil po sa global hype at trust na dala ng Bitcoin Reserve ng Amerika. At ang panghuli ay ang mas malaking tax at saka regulation risk. Yan, ito po yung downside. Yan, hindi po lahat ay positibo, kundi may downside na rin ito. Ang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin ay maaari pong magdulot ito ng mahigpit na regulasyon mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Kaya maaari pong magkaroon ng mas mataas na buwis o tax para sa mga crypto earnings. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang plano po ni Pangulong Trump ay isang bold. Yan, bold or talagang matapang, ngunit kontrobersyal na hakbang. Totoo na maaari pong magdulot ito ng malaking benepisyo hindi lamang po sa Amerika kundi pati na rin sa mga global crypto investors at kabilang po tayo dyan na mga Pinoy. Ngunit hindi po dapat natin kalimutan ang mga panganib o risk na dulot ng sobrang pagiging volatile ni Bitcoin. Kung ikaw ay isang Pinoy crypto trader, mahalaga po ang pagkakaroon ng tamang diskarte. Mag-invest lamang po tayo ng halagang kaya nating mawala at bantayan ang mga balita tungkol sa mga regulasyon. Higit sa lahat ay maglaan po tayo ng oras upang mas maintindihan natin ang technology at market ng cryptocurrency. Sa kabuuan ay ang plano po ni Pangulong Trump na gumawa ng Bitcoin Reserve sa Amerika ay isang revolutionary idea na maaari pong baguhin ang takbo ng global economy. Para sa mga Pinoy, ito ay nagdudulot po ng parehong oportunidad at saka hamon. Kaya't mahalaga na tayo ay maging handa at mapanuri sa bawat hakbang dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.